Maraming tao ang kinikilig sa ideya ng kasal dahil ito raw ay panibagong yugto ng buhay ng dalawang magkarelasyon. Pero hindi lahat ay palaging handa pagdating sa ganitong hakbang. Ikaw kabarangay, kailan mo nakikita ang sarili mo na maglalakad palapit sa altar para sa kasal mo sa isang taong mahal mo? Dear Papa Dudut, just call me Janine, 38 years old at matagal nang tagapakinig ng inyong programa na Barangay Love Stories. Na-discover ko ang inyong programa no minsang sumakay ako ng taxi at kayo ang pinakikinggan ng driver ng mga oras na yon. Pareho pang nadala ang emosyon namin ng driver nang dahil sa kwentong binasa ninyo noon. Tungkol sa isang asawang babae na paulit-ulit na sinasaktan ng asawa niya. Pero hindi magawang makipaghiwalay dahil sa mga anak. Mabuti na lamang at natapos ko ang kwento na yon bago ako bumaba ng taxi. Mula nga noon ay naging avid listener na ako ng inyong programa. Dalang-dala ako kapag tungkol sa magkarelasyon o pamilya ang kwento na inyong iniere. May mga oras kasi na nakaka-relate din ako sa kwento na para bang ako yung letter sender. Pero hindi ko naisip noon na darating ako sa point na ako naman ang gagawa ng sulat para ikwento ang isang bahagi ng buhay ko. Yung kwento ko na sa feeling ko ay makapag-iiwan ng aral sa mga kabarangay nating nakikinig ngayon. Sisimulan ko ang kwentong ito noong 5 taon na ang relasyon namin ni Eko. Nagkakilala kami noon sa isang outreach program na ginawa ng kumpanya kung saan ako nagtatrabaho. Nag-participate din kasi doon ang kumpanya nila kung saan kami nagkasama. Nang araw na yon ay mabilis kaming nagkasundo, naging close at nagkapalitan ng mga pangalan sa aming social media account. Hindi naging matagal ang ligawan namin pero masasabi ko talaga na wala sa tagal ng panliligaw ang itatagal ng isang relasyon. Grabe, sobrang traffic talaga sa area na to, no? Oo nga eh. Kakaandar lang ng sasakyan natin kanina tapos tumigil na naman tayo agad bago mag-stoplight. Iniwasan na nga natin ang rush hour pero naipit pa rin tayo sa traffic. Ganun talaga kapag family day tapos ganitong oras, B. Maraming mga tao ang nasa biyahe para umuwi galing sa mga kanya-kanyang date o family bonding. Sa bagay, may point ka dyan sa sinabi mo, B. Pero sarap talaga ng cordon bleu kanina na kinain ko dun sa bahay ng lola mo. Pati na yung buko salad nila, hindi talaga tinipid sa buko at gatas. Alam mo naman kapag dun sa bahay ni Lola ginanap ang family reunion at birthday niya, bawal tipirin ang mga rekado para sa pagkain na ihahanda nila. Kasi halos lahat ng mga kamag-anak namin, kahit yung mga nasa abroad, uuwi talaga para makipag-celebrate. Nakakatuwa nga kasi may program at pa-games pa talaga na ginawa kanina dun sa birthday ni Lola. Last year wala namang ganung pakulo, di ba? Wala nga, B. Ang gusto kasi ng mga tita ko, gawing mas espesyal ang 80th birthday ni Lola. Kaya nag-meeting pa talaga sila online para gumawa ng program at mga pag-games sa party. Grabe nga kasi ang daming nag-participate kanina. Kahit nga tayong dalawa hindi nakaligtas sa pagsali sa games, di ba? Oo, muntik pa nga sana tayong manalo sa newspaper dance kanina eh. Na out of balance kasi ako, kaya lumampasan pa ako sa nakatuping dyaryo habang buhat kita. Feeling ko nga, kailangan ko na talagang mag-diet. Mukha kasing nabibigatan ka na sa akin. Uy, hindi ah. Ang sexy mo kaya, lalo na kanina. Kita mo nga, ang daming nakapansin ng mga kamag-anak ko na pumayat ka raw. Mas mataba ka raw nung huli ka nilang nakita. Tinanong nga nila kung ano raw ba ang diet ko. Sabi ko mahilig lang akong kumain ng stress sa trabaho kaya pumapayat ako. Yung isang tita mo na pinsan ng mami mo, nakailang tanong sa akin kung pinaghahandaan ko na raw ba yung pagbuo natin ng anak kaya nagpapapayat ako. Talaga? Ano namang sabi mo? Ang sabi ko, wala pa sa plano natin yun. Ni hindi pa nga tayo kasal tapos anak agad ang hinahanap nila sa atin.
Si Lola nga, nakailang tanong din sa akin kanina kung kailan ba natin siya bibigyan ng apo sa tuhod. Actually, B, tinanong niya rin ako kanina nung kaming dalawa lang ang magkatabi sa sofa. Ang sabi niya pa, sana raw sa susunod na taon may kasama na tayong baby sa birthday niya. Masyado talagang excited si Lola na lalong palaki ng pamilya namin. Pero hindi ko rin naman siya masisi dahil karamihan sa mga pinsan ko na mas bata pa sa akin, may asawa at mga anak na. Yung mga pinsan mo na madalas nangungutang sa'yo, di ba? Oo, sila nga. Kita mo yun? May mga anak na nga sila pero parang hindi pa nila talaga kaya na bumuo ng pamilya. Kaya dapat, hindi minamadali ang pagpapakasal at pagbuo ng pamilya. Mas mahirap na ang buhay ngayon kumpara sa panahon ni na Lola. Kaya dapat din na maging mas tripling handa tayo bago tayo pumasok sa ganong klase ng responsibilidad. Papadudot masasabi ko na magkaiba kami ng ugali ni Echo. Sa aming dalawa, siya yung mas mahilig sa mga sorpresa. Mas makulit at mas maraming pakulo pagdating sa relasyon. Siya rin ang nagpaplano madalas ng mga out-of-town vacation namin. At maaga pa lang ay sinasabi na niya sa akin ang mga plano niya. Sa totoo lang kasi ay hindi ako mahilig magbakasyon. Lalo na sa malalayong lugar, Papadudot. Medyo workaholic kasi akong tao kaya ayoko nang naiiwan ang matagalang trabaho ko sa opisina. Naiintindihan ko naman paminsan-minsan na kailangan din nating mag-relax at lumayo sa trabaho. Pero para sa akin kasi parte na ng pag-relax ko ang trabaho na ginagawa ko. At dahil nga sa tagal ng relasyon naming dalawa, kada family gathering na nagaganap, mapapamilya man ni Echo o pamilya ko ay palaging tinatanong kung kailan ba kami lalagay sa tahimik na buhay. Minsan nga ay pinipiloso po ko na lamang sila at sinasabi ko na tahimik naman ang buhay namin ni Echo. Sa sobrang tahimik ay halos hindi na kami nag-aaway na dalawa. Nakakasawa na rin kasing sagutin ng mga paulit-ulit na tanong nila, Papadudot. Hindi ko rin nagigets noon kung bakit parang kailangan pa na updated sila sa mga plano namin ni Echo para sa relasyon naming dalawa. Kami ni Echo ang magkarelasyon kaya kami lang dapat ang nakakaalam ng mga plano at depende yon sa amin kung sasabihin namin sa kanila. Yun tuloy ang madalas naming napag-uusapan ng katrabaho kong si Alice. Lalo na noong nagkasama kami sa binyag ng anak ng isa pa naming katrabaho, Papadudot. Alice, ang bongga ng birthday party ng anak ni Patricia, no? Correct ka dyan. Alam mo bang narinig ko kanina na pinag-uusapan ng dalawang bisitang tungkol sa venue na to? Ano namang sabi nila? Malaki raw ang ginastos ni Patricia para sa birthday party. Halata naman. Sa setup pa lang nitong party, kabog na kabog na. Ang daming mga batang bisita pero parang hindi sila naubusan ng papremyo sa pag-games nila. Tapos iba pa yung papremyo nila kanina para sa games ng matanda. Tingnan mo nga yung pagkain dun sa mahabang lamesa. Hindi pa nangangalahati pero nire-refillan na kagad ng mga waiter. Nag-birthday party din yung anak ko noon pero hindi ganito kabongga. Ayoko rin gumastos ng malaki para sa isang araw lang na birthday party, no? Kanya-kanyang trip lang din naman yan. Saka di ba nakwento rin ni Patricia na ang tagal bago sila nabigyan ng anak ng asawa niya? 4 na beses yata siyang nakunan nun, tama ba? Ang pagkakatanda ko, 5 beses siyang nakunan kasi may problema ang matris niya. Buti nga kahit papano, nabigyan sila ng anak ng asawa niya. Ang hirap kaya para sa mag-asawang walang anak. Ibig sabihin lang nun, may perfect timing para sa lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin. Pero grabe, ang cute ng anak ni Patricia, no? Sobra. Tuwang-tuwa ako dun sa bata habang pinapanood ko siyang buksan yung regalo ko para sa kanya. Ang higpit ng yakap niya sa binigay ko na stuffed toy na unicorn. Mahilig siya sa stuffed toys, di ba? Oo, kaya yun ang niregalo ko sa kanya. Nakakagigil lang talaga yung cuteness niya, lalo na kapag ngumingiti siya at lumalabas yung 2 dimples niya. Para tuloy, gusto ko na rin magkaanak kapag nakikita ko siya. Gusto mo pala eh. Bakit hindi pa kayo magpakasal ni Echo? Ang sabi ko, parang gusto ko pa lang, pero hindi pa naman talaga buo ang loob ko. Alam mo, hindi ko talaga magets kapag
nagiging topic natin ang tungkol sa bagay na yan? Ano namang mahirap intindihin sa hindi pa buo ang loob ko para bumuo kami ng pamilya? Hindi ko magets kasi parehas naman kayong may maayos na trabaho ni Eko. And so, Matagal na rin kayong magkarelasyon kaya bakit hindi pa kayo magpakasal? kasi nga ayoko pa. Alam ko sa sarili ko na hindi pa ako handa. Marami pa akong plano sa buhay ko. Gaya ng... Gusto ko pang tumaas ang position ko sa trabaho natin. Gusto ko makakuha ng sarili kong sasakyan at makapag-travel din abroad. Pwede mo namang gawin yan kahit kasal na kayo ni Eko. Hindi ganun kadali yun. May mga bagay ako na gustong gawin na para lang muna sa sarili ko. Oo, kasama si Eko sa mga plano ko para sa future. Pero marami pa akong gustong gawin sa buhay ko bago ako magpakasal at bumuo kami ng pamilya. Papadudod, career woman talaga ako at kahit wala na sa kalendaryo ang edad ko ay marami pa rin akong plano sa buhay at trabaho ko. Marami po akong goals na hindi naaabot kaya hindi ko talaga priority ang pagbuo ng pamilya. Alam ko naman na iba na ang setup ng pamilya ngayon kumpara sa pamilya noon. Mas malaya na ang isang babae na gawin ang gusto niya kahit na may asawa at anak na siya. Pero ganoon pa man alam ko na sa oras na magpakasal na kami ni Eko ay magkakaroon ako ng malaking adjustment sa buhay ko at kasama na doon ang career ko. Naalala ko pa nga ang sabi ni Eko noon na ang gusto niya sana kapag nagpakasal kami ay nasa bahay na lamang ako para matutukan ang pag-aalaga sa anak namin. Bagay naman papadudot na labis kong tinutulan. Mataas ang tingin at respeto ko sa mga housewife. Pero alam ko sa sarili ko na hindi ako ganong klase ng asawa sa hinaharap. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, hindi lang ang pamilya namin ni Eko ang nangungulit at nagtatanong tungkol sa kung kailan ba kami magpapakasal at pagkakaanak. Pati na ang mga kaibigan namin ay palaging tinatanong yon kapag nagkikita-kita kami sa labas. Sa circle of friend kasi namin ni Eko, kaming dalawa na lamang ang hindi pa kasal at wala pang anak. Inaanak nga namin halos lahat ng mga anak ng mga kaibigan namin. Kaya may mga oras noon na nakakapagod din talagang sagutin yung paulit-ulit nilang mga tanong. Pero minsan ay napapansin ko na sinasakyan ni Eko ang mga tanong na yon. Humihirit siya at sinasabi na kung siya ang tatanungin ay handa na raw siya. Napakasalan ako anytime sa kahit saang simbahan man. Siyempre tinatawanan ko lamang yon dahil ayaw kong gawing seryosong usapan ang tungkol sa bagay na yon. Ang pagpapakasal at pagkakaroon ng anak ay hindi naman contest na kailangan naming makipag-unahan. Maraming bagay o aspeto ang dapat na i-consider bago pumasok sa ganitong klase ng responsibilidad. Hindi pwede yung handa lang kami para masabi na oras na para magpakasal at bumuo kami ng isang pamilya, papadudot. Grabe, tita. Solid sa sarap talaga tong pochero na niluto nyo. Halata nga. Parang pang-anim na kuha mo na yata ng kanin at ulam yung nasa plato mo eh. Mami! Binabantayan mo ba talaga pagkain ni Eko? Napansin ko lang naman na naparami yung kinakain niya. Nakakatuwa nga eh. Paano naman po hindi mapaparami ang kain niya? Paborito niya yung ulam na niluto niyo. Alam ko yun. Nabanggit mo yun dati. At sinadya ko rin talaga na magluto ng pochero dahil alam ko na dito maghahapunan si Eko. Ay, wow! Talaga po, tita? Oo. Naku, thank you po, tita. Kung alam nyo lang, dito lang po talaga ako sa bahay nyo nakakakain ng masarap na pochero. Dalas-dalasan mo kasi ang pagdalaw dito sa bahay para palagi kitang ipagluluto ng paborito mong ulam. Baka naman po makalimutan niyo ng iluto ang mga paborito ko dahil kay Eko ha? Di ka pa ba nagsasawa sa luto ko? Kahit kailan, hindi ako magsasawa sa mga luto niyo. Yan lang kasi yung hindi ko namana sa inyo. Madali naman pag-aralan ng pagluluto. Kailangan mo na rin simulan ngayon na gawin yon. Dahil kapag nagpakasal na kayo ni Eko,
Ikaw naman na magluluto para sa kanya. Matagal pa naman pong mangyayari yun, Mami. Bakit naman matagal pa? Wala pa po yun sa plano namin. Aba, dapat pinagpaplanuhan nyo na yan ni Eko. Baka nakakalimutan mo. Wala na sa kalendaryo ang edad nyo pareho. Ano naman po kung wala na sa kalendaryong edad namin? Ibig sabihin, napag-iwanan na kayo ng mga tao sa paligid nyo. Yan din po ang sabi ng lola ko. Lahat po kasi ng kapatid ko, may asawa at mga anak na. Ako na lang po ang hinihintay niya na magpakasal at magkaanak. Kita mo na, Janine? Hindi mo dapat hinahayaan na mapag-iwanan kayo ni Eko. Hindi naman po paunahan ng pag-aasawa at pagbuo ng pamilya. Kailangan pinaghahandaan po yun. Pero handa na kayo pareho, di ba? Hindi pa po. Bakit naman hindi pa? May mga goal pa po kasi ako sa trabaho ngayong taon at sa susunod na taon. Kailangan ko po munang unahin na maabot yung goal na yun bago ko magdesisyon tungkol dyan. Nandyan lang naman palagi ang trabaho, anak. Hindi yan mawawala. Pero ang edad at panahon ninyo ni Eko, lumilipas yan at hindi na pwedeng ibalik. Kaya dapat, hindi mo sinasayang sa trabaho ang lahat ng oras mo. Hindi naman po pagsasayang ng oras ang ginagawa ko sa trabaho. May mga plano lang po talaga ako na gustong matupad. May mga goal ako na gustong maabot pagdating sa career. Basta ako, tita. Ready na akong pakasalan si Janine. Kahit kailan at kahit saang simbahan pa niya gusto na magpakasal kami. Papadudot, may mga oras na hindi ko na napipigilan ang sarili ko na mainis. Kapag ang topic ng pagpapakasal ang paulit-ulit naming pinag-uusapan. Lalo na kapag may mga oras na sinasakyan nyo ni Eko. Ako kasi talaga yung naiipit kasi parang nawawalan ako ng kakampi. May mga oras kasi na sumasang-ayon talaga si Eko sa sinasabi ng ibang tao at dadagdagan niya pa nang naghihintay lamang siya na maging handa ako sa bago niya ako alokin ng kasal. Pero kung siya ang aalokin ko ng kasal ay kahit daw sa araw na yon ay kaagad niya akong pakakasalan. Hindi naman lingid sa kalaman ni Eko ang iba ko pang plano sa trabaho at sarili ko. Na gusto ko pang ma-promote kaya kailangan ko ring magpakasipag at magpasikat sa mga boss ko. Kaya nga may mga oras na natatanggihan ko ang mga out of town vacation na plano niya. Kasi noong mga panahon na yon ay nagpapakitang gilas talaga ako sa opisina namin. Bukod sa nakukulitan ako sa mga nagtatanong tungkol sa kung kailan ba kami magpapakasal, nape-pressure din talaga ako sa trabaho ko o papadudot. Tagal na rin pala mula nung huling beses na kumain tayo sa restaurant na to, no? Oo, parang halos 1 taon na rin yung nakalipas. Ang layo din kasi nito mula sa workplace natin pareho eh. Pero worth it naman puntahan at kainan, di ba? Sobrang worth it. Ang sarap kaya ng kare-karing bagnet nila dito saka blueberry cheesecake. Nasira na naman tuloy yung diet ko. B, hindi mo kailangang mag-diet kasi hindi ka naman talaga tumataba. Akala mo lang yun, pero tuwing magtitimbang ako, palaging may nadadagdag sa bigat ko. Kahit dumoble pa ang timbang at lapad mo, hindi pa rin magbabago ang pagmamahal ko para sa'yo, B. Naku, humihirit ka na naman dyan. Nagsasabi lang ako ng totoo. Alam mo naman kung gaano ako kapatay na patay sa'yo, di ba? Patay na patay talaga. Oo, kasi di ba, 2 beses mo akong binasted nun. Kasi ang sabi ko, hindi ko pa priority ang pakikipagrelasyon noon. Kakalipat ko lang sa bagong trabaho ko kaya stressed pa talaga ako ng mga oras na yun. Oo, alam ko yun. Kaya nga hindi ka agad ako sumuko. Kahit parang wala nang pag-asa na sasagutin mo ako. Grabe ka naman, B. Nung una pa lang may pag-asa ka na talaga sa akin. Siyempre medyo nagpapakipot lang talaga ako saka alam ko rin sa sarili ko na hindi pa ako handang pumasok sa relasyon nung nakilala kita. Ayoko lang din na maging unfair sa'yo noon kaya hindi muna kita sinagot. Oo, alam ko na rin yun. Kasi nasabi mo na rin sa akin ang tungkol doon. Pero thank you ah. Thank you saan? Kasi sa dinami-dami ng manliligaw mo, ako ang pinili mong sagutin.
Makarami ka naman. Dalawa lang naman yung nagkasabay naman ligaw sa akin noon. At ikaw lang ang in-entertain ko. Akala ko nga, hindi mo na uli ako tatawagan nung binasted uli kita sa pangalawang pagkakataon eh. Sinubukan talaga kitang tiisin. Pero ayun, hindi ko kaya. Kasi mahal na mahal talaga kita. Mahal na mahal din kita, Bi. Ay, ang sarap namang marinig ng mga salitang yan mula sa'yo, B. Pero grabe, ang bilis talaga ng panahon. Hindi ko napansin na 5 taon na pala ang relasyon nating dalawa. Ako rin, Bi. Akala ko nga, hindi mo matatagalan yung ugali ko kasi sobrang topakin ko. Okay lang, kasi mabilis naman akong nasanay. Grabe ka sa akin! Pakasal na tayo, B. Ano ka mo? Ang sabi ko, magpakasal na tayo, Janine. Ano bang nakain mo? Ba't ganyan ka magsalita? Hindi ko kailangan kumain ng kahit na anong kakaibang pagkain para itanong sa'yo ang tungkol sa kasal. Wala pa akong singsing ngayon pero handa na ako. Handa na akong pakasalan ka. Kahit mamaya o bukas at kahit saang simbahan mo pa gusto. Eko. Hindi na tayo bumabata, Janine. Gusto ko at gusto na rin ng pamilya ko na magpakasal tayo at magkaroon ng anak. Kaya ayoko nang sayangin ang pagkakataon na to para ayain ka magpakasal. Matagal ko nang alam sa sarili ko na handa na ako. Kaya gusto ko na sanang Sorry, Eko. Pero ayoko pa. Ayokong pag-usapan ng kahit ano tungkol sa kasal. Kasi hindi pa ako handa. Hindi pa ako handa na magpakasal sa'yo at bumuo ng pamilya. Sana maintindihan mo na ayoko pa talagang magpakasal sa ngayon. Papadudot sigurado na ako na si Eko ang gusto kong makasama sa panghabang buhay. Siya lang ang lalaking nakikita ko na kasama sa altar at kapalitan ng pangako na habang buhay na pagsasama. Si Eko lang ang lalaking gusto ko na maging tatay ng mga magiging anak ko sa hinaharap. At bago ang gabi ng pagpopropose niya sa akin ay napansin ko na yung pagiging balisa ni Eko. May mga oras kasi noon na nahuhuli ko siyang nakatitig sa akin tapos kapag napatingin ako sa kanya, napapangiti na lamang siya bago umiwas ng tingin. Tapos napapadalas pa noon na isinisingit niya sa usapan namin ang tungkol sa plano para sa future naming dalawa. Kung saan ko raw ba gusto magpakasal, kung ilan ang gusto ko na maging anak namin, kung saan ko gusto na tumira, at kung ano-ano pang bagay na tungkol sa buhay may pamilya. Medyo kinakabahan na talaga ako noon kasi may kutob ako na kung saan papunta ang mga kakaibang kinikilos niya. Hanggang sa dumating na nga ang gabi ng pagpopropose niya sa akin. At nang gabi na yon, halo-halo na ang emosyon na nararamdaman ko. Hindi ko na rin halos maintindihan at isa lang ang sigurado ako. Hindi pa ako handa na magpakasal kay Eko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot medyo kinakabahan din ako kay Eko noon kasi nakita ko kung paano namula ang mga mata niya at nagpigil pa ng luha nang sabihin kong hindi pa ako handa na magpakasal sa kanya. Nagbitaw siya ng malalim na buntong hininga bago saglit na tumahimik. Saglit po kaming nagpakiramdaman bago naging seryoso ang boses niyang tinanong kung tapos na ba akong kumain at nang sabihin kong oo ay kaagad na niyang kinuha ang bill namin at binayaran yon. Sinabi niya na ihahatid na niya ako pauwi. Nang pauwi na kami sakay ng kotseng minamaneho ni Eko ay naging tahimik lamang talaga kami sa loob. Sobrang awkward talaga kasi wala ni isa sa amin ang bumasag sa katahimikan na yon. At pagkatapos ng gabing yon ay naramdaman ko ang panlalamig ni Eko sa relasyon naming dalawa. Hindi na niya ako masyadong tinatawagan at tinetext. Hindi na rin siya masyadong nag-reply sa akin. Naintindihan ko na nasaktan ko siya pero labis akong nalulungkot noon. Kasi hindi niya naiintindihan ang sitwasyon ko o papadudot.
Oh, bakit ang lalim ng buntong hininga mo dyan? Wala lang. Anong wala lang? Parang halos lalabas na yung utak mo sa lalim ng buntong hininga mo. Ang OA ah. Ang OA din naman kasi ng buntong hininga mo. Ano ba kasing problema mo? Wala. Ayos lang ako. Wala? Talaga? Kahit halos hindi mo pa nagagalaw yung in-order mong one-piece chicken with spaghetti at soft drink? Wala rin kasi kung ganang kumain ngayon. Alam mo, puro ka wala. Ano ba kasi talagang gumugulo sa isip mo? Sabihin mo na sa akin para kahit papano, gumaan ang pakiramdam mo. Ay, Hindi okay ang ginagawa mong pagsasarili dyan sa iniisip mo o kung sa ano man yung problema mo. Dapat dyan kinukwento mo para naman maging maayos kahit papano yung nasa dibdib mo. Hindi yung puro kabuntong hininga tapos... inalok ako ng kasal ni Eko nung 1 linggo. OMG talaga? Oo. So ibig sabihin, magpapakasal na kayong dalawa? Grabe, Janine. Finally, naisipan mo na rin lumagay sa tahimik. Hindi yung puro trabaho na lang yung inaatupag mo. Sa wakas, mararanasan mo na rin kung gaano kasarap yung pakiramdam ng maging asawa. Sobrang excited na ako para sa'yo. So, kailan niyo planong magpakasal at saang simbahan? May kilala akong wedding organizer na pwede makatulong sa inyo. Sabihin mo lang sa akin kasi malaki magbigay ng discount yun. Tsaka, ano pa sabi ng mami mo? Sigurado ako na pati siya. Excited na para sa inyong dalawa ni Eko. Hindi ako sumagot ng oo nung alukin ako ng kasal ni Eko. Ano? Hindi pa kami magpapakasal. Bakit naman? Hindi pa nga ako handa. Yun naman ang palagi kong sinasabi pag nagtatanong kayo sa akin kung bakit hindi pa kami nagpapakasal ni Eko. Ayoko pa. Kasi marami pa akong plano sa buhay. Bakit hindi mo isama si Eko sa mga plano na yun? Gusto ko pa na i-enjoy ang buhay nang walang kahit na anong responsibilidad na nakatali sa akin. Sigurado naman na akong si Eko na ang gusto kong makasama habang buhay pero hindi pa ngayon. Marami pa akong gustong marating habang hindi pa kasal at wala pa kaming anak. May mga sariling goal pa ako na gustong maabot na pwedeng ma-delay kapag nagsimula na kaming bumuo ng pamilya ni Eko. Ano namang sabi ni Eko nang tanggihan mo yung alok niya sa'yo? Tumahimik lang siya noon tapos hindi na kami halos nag-usap. Iniiwasan niya rin ako. Hindi niya sinasagot mga tawag ko. Malamang nasaktan yung tao kaya tatahimik talaga yun. Hindi rin naman naging madali sa akin yung naging sagot ko sa kanya. Mahirap din yun, pero ayokong isipin niya na ready na rin ako kagaya niya. Ayokong umasa siya na kaya ko nang mag-settle down kami anytime. Hindi pa kasi talaga ako handa. At ayoko rin na gumawa ng desisyon na pwedeng pagsisihan ko sa hinaharap. Okay, nagigets ko ng point mo. Pero... hindi ko rin naman masisisi si Eko sa ginagawa niyang pag-iwas sa'yo kasi nga, sobrang nasaktan yung tao eh. Bigyan mo lang ng konting oras para makapag-isip-isip siya tapos subukan mo ulit siyang kausapin. Subukan mo ipaliwanag ang dahilan kung bakit hindi ka pa handa na magpakasal sa kanya. Papa Dudut, hindi ko talaga alam kung ano bang mahirap intindihin sa salitang hindi pa ako handa. Kailangan ko bang ipaliwanag sa lahat ng mga tao na kapaligid sa akin na hindi pa ako handang magpakasal kasi may iba pa akong priority sa career ko? Na gusto ko pang ma-promote sa trabaho at may ibang mga plano pa ako at dahil alam ko sa sarili ko na hindi pa talaga ako handa. Ayoko namang tanggapin ang alok na pagpapakasal ni Eko sa akin kung alam ko sa sarili ko na napipilitan lamang ako. Ayoko rin talagang sakta ng damdamin ni Eko dahil mahal ko siya. Pero gusto ko lang talagang magpakatotoo. Kaya hindi ko talaga alam noong una kung nagkamali ba ako sa ginawa ko na pagtanggi sa alok na pagpapakasal ni Eko. Hindi lang naman siya ang nasaktan kung hindi pati na rin ako dahil sa pag-iwas na ginagawa niya sa akin noon. Nasasaktan ako, Papa Dudut, kasi parang hindi niya man lang sinubukang intindihin ang sitwasyon. Sa kabilang banda ako pa rin ang gumawa ng paraan para muli kaming magkausap ni Eko. Hinintay ko siya na makalabas sa building kung nasaan ang opisina nila. Eko, sandali lang.
Anong ginagawa mo dito? Hinintay talaga kita para makapag-usap tayong dalawa. Kailangan ko makauwi ka agad, kaya sa ibang araw na lang tayo mag-usap, Janine. Eko, please naman. Huwag mo kong iwasan. Alam mo na kailangan nating mag-usap ngayon. Ano pa bang kailangan nating pag-usapan? Yung tungkol sa ating dalawa. Janine, malinaw naman, di ba? Malinaw na hindi mo tinanggap ang alok kung pakasalan mo ako. Oo, pero hindi naman ibig sabihin no na ayoko na magpakasal sa'yo. Wala naman akong balak na tapusin yung relasyon natin eh. Parang ganun na rin yun. Dahil pinaramdam mo sa akin na ayaw mo akong pakasalan. Tinanggihan ko yung alok mo ng kasal hindi dahil ayokong magpakasal sa'yo. Hindi pa nga kasi ko handa. Pero bakit nga? Bakit hindi ka pa handa hanggang ngayon? Janine, ilang taon na tayong magkarelasyon. Kulang na nga lang. Magsama na tayo sa iisang bahay dahil sobrang kilala na natin ang isa't isa. Ang hindi ko lang talaga maintindihan kung bakit palagi mong sinasabi na hindi ka handa. Mahal mo naman ako, di ba? Oo, sobra. At wala akong ibang gusto na makasama habang buhay kung hindi ikaw lang, Eko. Yun naman pala. Bakit hindi ka pa magpakasal sa akin kung mahal mo naman pala ako? Kasi ayoko ngang madaliin yung bagay na alam kong hindi pa ako handa. Eko, alam mo naman ang pinagdaanan ko sa buhay, di ba? Maagang nagpakasal sina mami at daddy noon kaya hindi naging madali ang buhay namin habang lumalaki ako. Naranasan ko kung paano tipirin ni na mami baon namin para lang may pambayad ng bill sa bahay. Nagutom ako nung bata pa ako pero hindi ko yun sinabi kay mami. Kasi nga alam kong sobrang gipit kami sa pera. Nag-working student ako para lang makatulong sa bahay at makatapos ng pag-aaral ko. Marami kaming hirap na pinagdaanan bago naging maayos at magaang ang buhay namin. Kung iniisip mo na baka mararanasan yun ng magiging anak natin, hindi ko hahayaan na mangyari yun. Pareho tayong may trabaho at magtutulungan tayo sa lahat ng bagay. Pero natatakot pa rin ako, Eko. Palagi kong naririnig nun kay mami na marami pa siyang bagay na gustong gawin sa buhay bago sila nagpakasal ni daddy. Hindi siya nagsisisi sa pamilya na meron siya ngayon. Pero nagsisisi siya na hindi niya nagawang enjoyin yung buhay niya nung wala pa siyang anak. So, natatakot ka na baka magsisi ka sa oras na pakasalan mo ko? Hindi sa ganon, Eko. Natatakot ako na baka magsisi ako sa oras na itali ko na yung sarili ko sa isang napakalaking responsibilidad. Hindi naman laro ang pagpapakasal eh. Mas lalong hindi laro ang pagbuo ng sariling pamilya. Marami pa akong gustong marating sa career ko at marami pa akong goals na gustong maabot. Hindi mo ba maaabot ang mga yon ng kasama ako? Gusto kong patunayan sa sarili ko na mas may itataas pa ang estado ng buhay ko sa sarili kong pagsisikap. Gusto ko rin munang makita na mas gumanda pa ang takbo ng career ko. Hindi rin tumadali para sa akin. Nahihirapan ako, maniwala ka man o hindi. Takot na takot din ako. Kasi baka mawala ka sa akin. Eko, mahal kita. At kung talagang mahal mo ko, irerespeto mo yung desisyon ko. Papadudot wala talaga kaming naging major na away noon ni Eko. Kahit magkaiba kami ng personality ay hindi yun naging issue sa ilang taon na relasyon naming dalawa. Pero nang taon na yon ay masasabi ko talagang nasubok ang katatagan naming pareho. Ilang buwan na pareho kaming tuluyan ng lamig sa isa't isa na akala ko ay mauuwi na talaga sa hiwalayan. Pagkatapos kasi naming mag-usap ay humingi muna ng space si Eko mula sa akin na ibinigay ko naman sa kanya. Hindi ko alam kung naiintindihan niya ba ang point ko na ayoko lang na maranasan ng magiging anak namin ang naranasan ko noon sa pamilya ko. Ayokong bumuo ng pamilya na wala masyadong maayos na plano. Kaya naman halos 2 buwan din na wala kaming komunikasyon ni Eko at sa mga buwan na yon ay pinilit kong mag-focus sa trabaho. May mga oras na hindi ko mapigilang maiyak, lalo na kapag nasa bahay na ako dahil sobrang nami-miss ko na si Eko. Hanggang sa dumating ang araw na siya na mismo ang gumawa ng paraan para muli kaming magkausap at magkaayos. Muling naging maayos ang relasyon namin ni Eko. Sinabi niya na naiintindihan niya na raw ang sitwasyon ko.
bilang isang babae at kaparehas niya na hindi pa handa sa mas malaking responsibilidad sa buhay. Nakakatuwa lang kasi naging bukas ang isipan niya para sa naging desisyon ko noon. Alam ko na hindi talaga madali sa kanya ang ibinigay kong sagot. Pero binigyan niya pa rin ang pagkakataon na maayos ang relasyon namin. Isang pagkakataon na pareho naming hindi pinagsisisihan. Pagkalipas kasi ng 3 taon ay nagpakasal na kami ni Eko at ngayon ay may 2 ng anak. Dito ko na rin po tatapusin ang sulat ko, Papa Dudut, at sana ay may naiwan ding aral ang kwento naming ito na hindi dapat minamadali ang isang desisyon lalo na kung ito ay makakaapekto sa buhay natin. Bago tayo pumasok sa isang panibagong yugto ng buhay natin ay dapat alam natin sa sarili natin na handa tayo physically, financially and mentally. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Janine. Dear Papa Dudut, naniniwala ba kayo sa kasabihan na kapag bumitaw tayo sa isang bagay na pinangahawakan natin ay mas nagiging magaan ang lahat? Ako kasi oo. At yun ang eksaktong pakiramdam na gusto ko nang gawin sa relasyon namin ng girlfriend kong si Almira. Pero bago ko ikwento ang dahilan kung bakit gusto ko nang bitawan ang relasyon namin, pabati muna ng isang mapagpalang tanghali sa inyong lahat. Nakatulad kong avid listener ng Barangay Love Stories. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Benji, 31 years old at taga Mandaluyong. Nagtatrabaho ako sa isang BPO company sa Pasig simula noong 18 years old ako. At kung ilalarawan ko ang sarili ko ay masasabi ko namang may itsura ko. Abulin din na mga babae at binabae pero straight gaya ko. Regular sa gym at sumasali sa mga running event. Non-smoker pero umiinom ng alak paminsan-minsan. Basta for me ay health is wealth. Namatay kasi sa cancer ang father ko noong 17 years old ako kaya simula noon ay iningatan ko na talaga ang sarili ko. Pero mabalik tayo sa sinabi kong habulin ako ng mga babae at binabae. Totoo yon. Lalo at may pagka-playboy din ako. Kahit nung teenager pa lamang ako at nagpatuloy yon noong nagtrabaho na ako sa call center. Pero good boy ako sa mata ng mga relatives ko at ang nakakaalam lang ng pagiging mapaglaro ko sa mga babae ay ang pinsan at best friend kong si Emerson, Papa Dudut. Tagal naman sagutin yung tawag ko. Hello? Sa wakas, sinagot mo rin, tol. Sorry tol, may ginawa lang ako. Tinulungan ko lang si mama sa kusina. Ha? Anong ginagawa mo sa kusina? Pambabaeng trabaho yan. Siyempre ako yung nag-iwa ng mga sangkap na gagamitin niya sa pagluluto. Saka anong pambabaeng trabaho? May mga kusinerong lalaki, no? Oo na. Parang binibiro ka lang eh. Ano ba kasing dahilan? Bakit ka napatawag? Itatanong ko lang kung okay lang magdala ng babae dyan sa inyo. Ah, yung girlfriend mo ba? Si Lilia? Oo naman. Yun! Pero hindi ko girlfriend. Tsaka hindi na si Lilia. Iba na to. Anong ibig mong sabihin? Break na kami ni Lilia. Masyadong controlling. Palibhasa, Scorpio ang zodiac sign. Ganun ba yun? Ewan ko. Nababasa ko lang sa Facebook. At naniwala ka naman. Oo, kasi ganun si Lilia. Kaya nga kami nag-break eh. Maniwala sa'yo. Ang sabihin mo, babaero ka lang talaga. Uy, shh ka lang dyan. Mamaya marinig ka nila tita, ano pa isipin nun sa akin? Malamang dahil sa iba't ibang babae na sinasama mo sa mga gathering natin, iisipin talaga nila na babaero ka. Ganun ba yun? Sige na nga, hindi ko na muna isasama tong babae ko. Total, hindi pa naman nagiging kami. Eh anong tawag sa inyo? May mutual understanding? Ewan ko sa'yo.
Ang tanda-tanda mo na. 30 years old ka na. Pero bakit kasi hindi ka pa rin maging stick to one? Sa gwapo kong to, mahirap sa akin maging stick to one, no? Tsaka maraming magaganda at sexy na babae sa mundo. Mga katwiran mo talaga laging wala sa hulog. Napapaisip tuloy ako kung may tsansa pa ba na tumino ka. Ako nga hindi ko iniisip yung bagay na yan, kaya wag mo na rin masyadong isipin. Basta, ikaw lang nakakaalam na pagiging playboy ko. Oo, kaya nga nag-aalala pa rin ako na baka isang araw makarama ka na lang sa pinagagagawa mong yan. At bakit naman ako makakarma? Tinatanong mo pa talaga? Siyempre, nananakit ka ng puso ng mga babae. Pinapaasa mo sila tapos iniiwala yan. Ganun talaga nangyayari sa isang relasyon kapag hindi nag-workout ang dalawang tao. Naghihiwalay. Kesa naman patuloy pa sila magsama kahit na hindi ganun katindi yung pagmamahal nila sa isa't isa. Paano mo nasasabi yan? Kung hindi mo naman binigay yung 100% na pagmamahal mo sa isang babae. Para sa akin, hindi ko pa nakikilala yung babaeng bibigyan ko ng 100% ang pagmamahal ko. Kaya habang wala pa siya, trial and error muna. Ewan ko sa'yo, mga katwiran mo talaga. Kung hindi wala sa hulog, bulok. Hayaan mo na lang kasi ako sa ginagawa ko. Total masaya naman ako. Hindi lahat ng masaya ay mabuti na. Tandaan mo pa rin yun. Oo na. At lagi ko pa rin papaalala sa'yo na mag-ingat ka sa gawain mong yan. Lalo na papalit-palit ka ng partner. Baka magkasakit ka niyan. Ewan ko na lang talaga sa'yo. Maingat ako, huwag kang mag-alala. Pero salamat pa rin sa paalala. Walang anuman. Anong oras ka ba pupunta rito sa bahay? Inaantay ka nila mama at papa. Anniversary pa naman nila. Huwag mo silang iinjanin. Mga bago mag-alas 12, nandyan na ako. At oo naman, hindi ko i-angelin sina tito at tita. Okay, see you later sa bahay. See you later, bye. Papadudot anak ng tiyuhing kong pastor si Emerson kaya ganon ang ugali niya. Yun bang literal na good boy tapos ako ay mapagpanggap lamang. Pero sa kabila ng lahat ay hindi naman siya judgmental kaya sa kanya ako nakakapag-open up ng mga nangyayari sa buhay ko. Kasama na nga doon ang pagkakaroon ko ng iba't ibang karelasyon. Alam ko na hindi nakaka-proud na magpapalit ng partner pero hindi talaga kasi ako makontento sa iisang babae. Pero nagbago ang lahat nung nakilala ko si Almira. 29 years old siya ng panahong yon at nagtatrabaho sa isa sa mga leading bank sa bansa. Nagkakilala kami sa party through a common friend. Ang masasabi ko lang ay na-starstruck talaga ako noon sa kagandahan niya. Tapos ang puti at ang kinis din ang balat niya. Siyempre bilang attracted ako sa ganong klase ng babae kahinaan ko si Almira. Kaya naman mabilis pa sa alas 4 na pinormahan ko siya. Hiningi ko kaagad ang number niya at bagay na hindi naman niya pinagkait sa akin. Doon na nga kami nagumpisang mag-usap at nalaman ko nga na NBSB siya o no boyfriend since birth. Kaya naisip ko na chance ko na yon para mapasagot siya at maging kauna-unahang boyfriend niya. At hindi nga nagtagal ay nagbunga ang pangungulit ko sa kanya. Effort at panunuyo. Nang pumayag siyang magpaligaw sa akin, papadudot. Pagkalipas nga ng 2 buwan ay sinagot na niya ako at ganap na kaming magkasintahan. Mahal, ano bang ginagawa natin sa lugar na to? Ano pa nga bang ginagawa ng mag-boyfriend at girlfriend sa lugar na to? Kaso Eddie! hindi pa ako handa eh. Ha? Hindi ka pa handa saan? Saan pa ba? Di dun sa ginagawa ng mag-boyfriend at girlfriend sa motel. Pambihira ka naman. Kaya nga kita dinala rito para gawin na natin yung bagay na yon. Akala ko naman willing ka kasi sumama ka. Nung una, willing ako pero biglang nagbagong isip ko eh. Hindi pa pala ako handa. Labo mo naman eh. Bakit hindi ka pa handa? Nandito na tayo. Hindi ko rin ma-explain basta yun yung nararamdaman ko. Sorry. Siguro natatakot ka ano? Oo, hindi ko rin alam gagawin ko eh. Basta sabayan mo na lang ako. Huwag kang matakot. Tuturuan naman kita eh.
Kaya lang 'di ba, dapat ginagawa lang ng mag-asawa yung bagay na yun. At kanino mo naman nalaman yan? Anong kanino nalaman? General knowledge yun. Ang mag-asawa lang ang may karapatang gawin yung bagay na gusto mong gawin natin. Noon yon, pero hindi na ngayon. Masyado mo naman tinatali sarili mo sa makalumang panahon eh. Kainis ka naman? Huwag ka namang mainis Sinasabi ko lang naman sa'yo yung nararamdaman ko eh. Eh paano naman yung nararamdaman ko? Sa lagay yung sa'yo lang mahalaga kasi babae ka? Benji naman, please, huwag kong sumigaw. Paano hindi ako sisigaw? Nakakainis ka na. Kung umasta ka, akala mo teenager pa tayo. Kung nasa mga ganong edad pa lang tayo, baka pwede pa yung sinasabi mo. Kaso, ang tatanda na natin eh. Alam ko naman yun, kaya nga sorry kasi bigla ako nag-back out. Kung ganyan lang din gagawin, mabuti pa umalis na lang ako. Saan ka naman pupunta? Hindi ko alam. Basta malayo sa'yo. Please, huwag ka namang umalis. Huwag mo naman akong iwan mag-isa rito. Anong gagawin ko rito? Ayaw mo naman may mangyari sa atin. Di aalis na lang ako. Bahala ka na sa buhay mo. Nagtatampo ka ba? Hindi ba halata? Halata kasi daig mo pa yung batang nagtatantrums dahil hindi na pagbigyan. Lalaki ako at may pangangailangan ako. Kung hindi mo kayang ibigay sa akin yun, mabuti pa, wag mo na lang akong insultuhin. Kung ano-ano pang sinasabi mo dyan. Sorry na kasi. Ano bang pwede kong gawin para hindi ka na magtampo? Alam mo kung anong gagawin mo. Matanda ka na. Hindi ko na dapat sabihin sa'yo yun. Ganun ba? Pero sabi mo sa akin kanina tuturuan mo ko. Ha? Kanina, sabi mo. Oo naman. Pero ibig bang sabihin yan, pumapayag ka na? Oo. Yahoo! Promise, hindi ka magsisisi. Kaya lang pwede bang magdahan-dahan ka lang kasi first time ko pa lang eh. Oo naman. Akong bahala sa'yo. Sisiguraduhin ko mag-i-enjoy ka ngayong gabi. Kasama ako. Papadudod doon ko na-realize na medyo makalumang tao si Almira. Pati na rin ang pag-iisip niya pero buti na lamang at hindi ako nahirapang kumbinsihin siya. Naayos lang na gawin namin ang bagay na yon dahil nga moderno na ang panahon. Kaya masayang-masaya talaga ako nung pumayag siyang may mangyari sa amin ang gabing yon. At mas lalo lang nadagdagan ang kaligayahan ko sa dibdib. Dahil ako papadudot ang unang lalaki na nakagalaw sa kanya. Hindi ko na masyadong idedetalye pa pero isa lang ang masasabi ko, pinaka the best. Na experience ang nangyari sa amin ang unang gabi ni Almira. Hindi nagtagal ay siya na ang nag-i-insist na may mangyari sa amin at sobrang saya ko noon. Siya na ang madalas na nagyayaya sa akin at sino ako para tanggihan ang paanyaya ng isang katulad niya. Hindi ko rin may paliwanag pero ang galing ni Almira sa parteng nabibighani niya ako hindi lang sa pisikal niyang katangian at galing sa pakikipagromansa kundi maging sa buong pagkatao niya. Alam ko, nang mga panahon na yon na natagpuan ko na ang babaeng mamahalin ko ng 100%. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot ang unang beses naming ginawa ni Almira yon ay nasundan pa nga ng mas marami pang beses. Masaya ako kasi hindi lang ako ang nag-i-enjoy sa mga ginagawa namin kundi maging siya rin. Minsan pa nga niyang nasabi sa akin na ginising ko raw ang natutulog niyang pagkababae. Kaya medyo proud ako pagdating sa bagay na yon. Kaya lang kung hindi naman kami magkasama ni Almira at kung walang nangyayari sa amin ay subsob sa trabaho ang girlfriend ko. Palibas ay mataas ang posisyon niya sa pinagtatrabahuhan niya, bagay na hindi ko kinatutuwa lalo kapag feeling ko ay wala na siyang oras sa akin. Kaya nga hindi ko naman napigilan ang sarili kong tumingin sa ibang babae. Pampawala ng lungkot o bagot sa relasyon namin ni Almira. Sa ganong paraan ay hindi ko masyadong dinaramdam ang pagtanggi niya sa pag-aaya kong lumabas. Kesyo marami nga siyang ginagawa sa trabaho o pagod dahil sa trabaho. Pero sigurado naman ako sa sarili ko na mahal ko si Almira
Dahil hindi naman ako nahuhulog sa mga babaeng nagugustuhan ko. Gusto ko lang silang kasama. Hindi ko naman sinabing mahal ko na, Papa Dudut. Uy, nag-reply na rin siya. Si Almira? Akala ko ba nasa seminar sila ngayon? Oo nga. Bakit? Sinabi ko bang si Almira yung nag-reply? Nag-assume lang ako kasi ang lapad ng ngiti mo. Kulang na lang mapunit yung pisngi mo. Oh. Tapos malalaman kong hindi pala yan si Almira. Sino yan ha? Wala lang to. Kailan ka pa naging chismoso ha? Alam kong masama maging tsismoso. Pero mas masama yung may iba kang babaeng inaatupag habang busy ang girlfriend mo. Ikaw nang may sabi, busy ang girlfriend ko. Kaya nga may kasabihan na pag wala ang pusa, naglalaro ang daga. Kung ganun, totoo nga na may ibang babae ka? Relax ka lang dyan, tol. Paano ako magre-relax? Mukhang bumabalik ka na naman sa pagiging babaero mo. Akala ko pa naman nagbago ka na nung makilala mo si Almira. Akala ko rin nagbago na ako. Pero kasalanan naman niya kung bakit ako humahanap ng atensyon sa ibang babae. Paano naman niya naging kasalanan? Yung pagiging busy niya sa trabaho, kaya nawawala na siya ng panahon sa akin. Pero may trabaho ka rin naman, di ba? Dapat alam mo yung pakiramdam na yun. Meron at alam ko naman yon. Pero mas busy sa akin si Almira. Nakakatampo na yung ilang beses niya rin tinanggihan mga pagyaya kung lumabas kami. Kaya nang bababae ka na lang. Oo na hindi. Anong oo na hindi? Labo mo naman? Oo, pero hindi ko naman mahal tong babaeng to. Kumbaga libangan ko lang siya para hindi ko masyadong maramdaman yung pagka-busy sa trabaho ng girlfriend ko. Tsaka si Almira pa rin naman ang mahal ko. Ang alam ko sa pagmamahal, dapat nananatili kang tapat sa taong mahal mo. Yun yung sayo, pero iba naman yung alam ko. Ewan ko sa'yo, Benji. Hayaan mo na lang kasi ako sa ginagawa ko. Malaki na ako, alam ko na to. Paano kita hahayaan? Masama nga yan. May girlfriend kang tao. Ipapaalala ko lang sa'yo. Sigurado pag nalaman ni Almira yung pagiging babaero mo, hihiwalayan ka nun. Wag naman, mahal ko yun eh. Kung talagang mahal mo si Almira, hahanap ka ng ibang pagkakaabalahan. Hindi ang pambababae mo. Marami naman dyan eh. Wala ka bang sasaliang marathon dyan? Para kahit paano malibang ka naman. Wala eh. Tsaka tinatamad na akong sumali. Mabuti pa, sumama ka na lang sa akin. Kung sa church yan, pas ako. Alam kong sasabihin mo yan, kaya hindi tayo dun pupunta. Eh saan? Sa book fair. Meron dito sa Metro Manila at gusto kong puntahan. Dun mo ako samahan. Boring naman nun, puro libro. Kaya nga book fair. Anong ine-expect mong makita? Mga alak? Oo, tsaka mga babaeng sumasayaw sa pole. Biro lang. Ikaw lang yung tumanda pero paurong. Sakit mo naman magsalita. Biro nga lang, di ba? Biruin mo na ang lasing, pati na ang bagong gising pero wag lang ako. Wag ka na kasing pikon, tol. Basta, tigilan mo na yung paglalaro mo ng apoy. Matanda ka na eh. Matakot ka na lang din mapaso, sinasabi ko sa'yo. Papa Dudut, aminado naman ako na masama na ma-in love pa ako sa ibang babae lalo na at may girlfriend na ako. At si Almira nga yun. Pero sa totoo lang ay mahirap kalimutan ang mga bagay na kinasanayan ko na. Buti na lang talaga at nandyan si Emerson para magpaalala sa akin na dapat ay maging loyal na ako sa iisang babae kung ayaw kong makarma pagdating ng panahon. Sino ba naman ang gustong makarma, hindi ba? Saka tama rin naman siya nang sabihin niyang hindi na ako bumabata para maglaro pa rin ng apoy. Malaki ang utang na loob ko sa pinsan kong si Emerson dahil napakatsaga niya sa akin. Kasi malamang kung malamang malalaman lang ng iba naming kamag-anak ang mga kalokohan ko. Lalo na sa pakikipagrelasyon ay baka itakwil nila ko. May ugali kasi sila na ayaw nila na nababahira ng kahihiyan ng angka namin, lalo na at karamihan sa mga kamag-anak namin ay may tungkulin sa simbahan. Pero syempre wala namang tao na pinanganak na perpekto at kabilang na ako doon. Bata pa lamang ay hindi na ako close sa parents ko dahil pinipilit nila sa akin ang relihiyon nila.
Kulang na lang ang itakwil ako ng mga magulang ko at dahil wala naman akong kapatid ay wala akong nagiging kakampi. Pero nung nagkasakit ang mama ko, ako ang nag-alaga sa kanya. Ganon din si Papa kaya naman noong nawala sila bagaman masakit, ay laking luwag naman sa dibdib ko yon. Hindi kasi birong mag-alaga ng may sakit lalo na at mag-isa ka lamang sa buhay. Papadudot mabilis na lumipas ang mga araw at sa tulong po ni Emerson ay nakadiskubre ako ng bagong hobby na magugustuhan ko kaya naman hindi na ako kating-kate na makapang babae. At yun nga ay ang pagluluto. Nag-aral akong magluto ng iba't ibang putahe mula sa recipe book na nabili ko sa book fair na pinuntahan namin ng pinsan ko para kay Almira. Sa ganong paraan ko na-impress ang girlfriend ko at masayang-masaya ako kapag nagugustuhan niya ang putaheng hinahain ko, Papa Dudut. Mahal, baka naman pwede mo na akong pagbigyan. Alam mo namang miss na kita eh. Miss na rin kita pero wag muna ngayon. Ha? Bakit? Kasi masama pakiramdam ko eh. Masama pakiramdam mo? Nakapunta ka nga rito sa apartment ko. Pumunta ako rito kasi gusto kitang makasama, hindi para makipagsiping sa'yo. Tsaka, hindi ka ba nakakaintindi? Masama nga pakiramdam ko, masakit puson ko. Meron ako. Ano ba yan? Wrong timing naman. At yun pa talaga yung naisip mo? Bakit ba kasi nagpunta ka pa rito kung meron ka? Sana pinahinga mo na lang sa inyo. Di ba sinabi ko na nga gusto kitang makasama? Akala ko ba miss na miss mo na ako tapos ngayon kulang na lang ipagtabuyan mo rito ako sa apartment mo nung nalaman mo meron ako? Ganun na lang bang tingin niyo sa aming mga babae? Para usan? Hoy, hindi naman ganyan tingin ko sa'yo ah. Hindi raw. Pero bakit yun ang nararamdaman ko? Ang bihira naman oh. Alam ko ako yung nagtatampo rito. Pero sa lagay mukhang mas ikaw pa yung masama ang loob sa atin ah. Ano ulit yun? Nagtatampo ka na naman kasi hindi ka napagbigyan sa gusto mo mangyari. Siyempre, lalaki ako. May pangangailangan ako. Tsaka tagal mong naging busy. Ngayon na nga lang tayo nagkasama. Kaya umasa ako na mapagbibigyan mo na ako. Hindi ka ba nakakaintindi? Masama nga ang pakiramdam ko tsaka meron ako. Oo na, naiintindihan ko naman. Hindi mo na kailangan paulit-ulitin pa yon. Kaya nga sabi ko sana di ka na nagpunta rito. Ah, baka naman kaya ka nagpunta rito kasi gusto mong magpaalaga sa akin ha? Bakit? Masama ba? Hindi, pero busy ako. Busy saan? Wala ka namang ginagawa ah. Meron na. May laro raw kaming basketball mamaya ng mga tropa ko. Niyaya nila ako kaya sasama ako. Sumali ka ng basketball eh hindi ka naman marunong mag-dribble. Sobra ka naman. Kaya nga sumali para matuto. Pwede bang saka ka na lang pumunta sa laro nyo. Dito ka na lang muna. Samahan mo ko. Mag-bonding tayo. Ano naman gagawin natin? Mag-movie marathon. Marami magagandang pwedeng panoorin ngayon. Alam mo namang hindi ako mahilig manood ng movie. Para sa akin, pag-aaksaya lang ng oras yun. Pwede bang mag-aksaya ka na muna ng oras kasama ko? Yun lang naman kasi yung pwede natin gawin ngayon lalo na ang sakit-sakit ng puson ko. Please. Ano pa nga bang magagawa ko? Konsensya ko pa kung iniwan kita rito sa ganyang kalagayan. Thanks, mahal. Kahit mukhang napipilitan ka lang. Huwag mo nang banggitin yung bagay na yon. Lalo ko nawawalan ng gana eh. Sige ka, iiwanan kita rito. Sorry na. Mabuti pa, pagluto mo na lang ako ng masarap para gumaan-gaan naman yung pakiramdam ko. At nautusan pa nga ako? Hindi kita inuutusan, okay? Tsaka huwag ka nga umasta na akala mo aping-api ka sa relasyong to. Lalo lang sumasama loob ko sa'yo eh. At ikaw na naman ang masama ang loob. Totoo talaga yung kasabihan na only women, children, and dogs are loved unconditionally. A man is only loved under the condition that he provides something. Ay, mapapasana all ka na lang talaga. Papadudot, masama pa rin ang loob ko kay Almira ng mga panahong yon dahil hindi niya napagbigyan ang gusto kong mangyari. Bukod sa wrong timing din ang pagkakaroon niya ng period kaya mas nadagdagan lang ang inis ko. Kaya nga pinaramdam ko sa kanya na masama talaga ang loob ko sa pamamagitan
ng pagtitiis na wag siyang kibuin ng buong araw kahit na nag-i-insist siya na magbanding kami sa pamamagitan ng panonood ng pelikula. At nagpatuloy pa nga ang silent treatment ko sa kanya ng sumunod na araw. Ewan. Sa dinami-rami ng mga babae na naging partner ko ay ganito pala ang pakiramdam kapag nagsettle ka na sa isa. At sa totoo lang ay hindi na ako natutuwa kasi pakiramdam ko ay nakadepende na kay Almira ang kaligayahan ko. Yun bang tipong siya lang ang kailangan ko para sumaya, na hinahanap-hanap ang atensyon niya at apektado ko kapag pinagkakait niya yon sa akin dahil sa trabaho o sa ibang bagay. Tiwala naman ako na walang ibang lalaki si Almira dahil mahal niya ako. Kaya ang kalabang ko na lang talaga papadudot sa kanya ay ang trabaho niya. Bagay na sa tingin ko ay mas matimbang sa kanya kesa sa akin. Nang mga panahong yon, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot sa huli ay nagkabati rin kami ni Almira. Inopen up ko kasi sa kanya ang frustration ko sa relasyon namin. Bagay na pinakinggan naman niya. At bilang mga adult ay natuto kaming mag-compromise sa isa't isa. Masasabi ko na masarap din pala na magkaroon ng permanenteng karelasyon lalo na at willing siyang gawin din ang lahat para mag-workout ang aming pagsasama. Masasabi ko na naging maayos ulit kami ni Almira sa nagdaang 3 buwan hanggang isang araw ay bigla na lamang nagbago ang lahat. Hindi lingid sa kalaman ko ang madalas na pagkakasakit ng girlfriend ko. Nagsimula yon noong nagkaroon siya ng period at hindi na tumigil sa loob ng 1 buwan. Nang kumonsulta siya sa gynecologist, na-diagnose siyang may abnormal uterine bleeding. Niresetahan siya ng gamot para huminto ang pagdurugo at tumigil naman yon pero hindi niya sinabi sa akin na bumalik din pala pagkalipas ng 2 linggo. May tampuhan pa nga kami noon kasi hindi niya ako sinamahan sa outing namin ng mga katrabaho ko. Kesyo trabaho na naman niya ang dinahilan niya. Kaya nga noong kinumpronta ko siya ay doon ko na nalaman ang katotohanan, papadudot. Sino ba yan? Aga-aga. Storbo. Hello? Hello, mahal. Oh, mahal. Aga pa. Napatawag ka. Oo nga pasensya ka na. Busy ka ba? Hindi naman, pero natutulog kasi ako at naistorbo mo lang naman ako. Alam mo namang graveyard shift na kami, kaya tulog ako sa araw. Pasensya ka na, nakalimutan ko. Masyado kasi akong occupied. Occupied sa work mo? Hindi na bago yun. Mas madalas pa nga na trabaho mo laman ang isip mo kesa relasyon natin. Ayoko magsimula ng away, pwede ba? Hindi pwede kasi may init ulo ko ngayon. Lalo sinira tulog ko. Kailan ka ba magmamature? Alam mo, tama yung nakwento mo na sinabi sa'yo ni Emerson na tumatanda ka ng paurong. Grabe ka naman. Kung tumawag ka lang para ipamukha sa akin ng bagay na yan, mabuti pa, ibaba ko na tong phone para makatulog na ako ulit. Pag ako napuya talaga mamaya sa trabaho, sisisihin kita. Mamaya mo na ibaba. Bakit ba kasi? May gusto ka bang sabihin? Oo, meron. Ano ba yun? Sabihin mo na bago pa kita matulugan. Antok na nga sabi yung tao Ano kasi, nalaman ko na yung result ng biopsy ko, mahal. Ha? Anong biopsy? Yung tungkol sa pagdurugo ko. Bumalik kasi ulit yung pagdurugo kahit na umiinom na ako ng gamot na nireseta ng gynecologist ko kaya pinayuhan niya ako na magpa-biopsy. Yun yung kukuha sila ng sample cells o tissue sa katawan mo para itest sa laboratory. Sandali. Hindi ko kasi masyadong maintindihan. Hinay-hinay ka muna, okay? Kagigising ko lang, yan agad bungad mo. Sorry, kasi hindi ko lang alam kung paano tatanggapin yung result. Natatakot ako, mahal. Ano ba yung result? Yung diagnosis, hyperplasia with atypia, ibig sabihin, cancer. May cancer ako, mahal. Sigurado ka ba dyan?
Baka nagkamali lang sila. Hindi sila pwede magkamali, mga eksperto yun. Ano na raw gagawin sa'yo? Hindi ko alam. Hindi ko pa alam. Ayoko pang alamin kasi natatakot ako. Hindi naman pwede yun. Kailangan mong alamin kasi mas nakakatakot kung wala kang gagawin. Siyempre meron naman, pero sa palagay mo ganun kadali tanggapin yun? Akala ko hormonal imbalance lang yung nangyari sa akin eh. Na simpleng pagdurugo lang na madadaan sa gamot, pero bakit naman nauwi sa ganito? Hindi ko alam yung sagot sa tanong mo, pero pupuntahan na lang kita. Nasaan ka ba ngayon? Nandito ako sa may convenience store malapit sa clinic ng gynecologist ko. Puntahan mo na ako rito kasi naiiyak na ako. Huwag kang umiyak. Nakakahiya naman sa ibang tao na makakakita sa'yo. At nakuha mo pa talagang isipin sila kaysa sa akin? Huwag ka na makipagtalo. Paalis na ako. Diyan ka lang, pupuntahan kita. Wag na, uuwi na lang ako. Kaya ko na palang sarili ko. Almira naman! Bye. Hello? Hello? Mga babae talaga. Papadudot gulat na gulat ako nang malaman ko ang resulta ng biopsy ni Almira. Pakiramdam ko ay pinagsakluban ako ng langit at lupa na pati siya ay tinamaan din ng cancer. Bigla tuloy bumalik sa akin yung alaala ko noong inaalagaan ko ang mga magulang ko na nagkasakit din. Bagaman hindi cancer ang kinamatay ni Mama, yun naman ang cause of death ni Papa. Natakot ako kasi alam ko sa sarili ko na mauulit na naman ang pinagdaanan ko habang inaasikaso ang mga magulang ko noong may sakit sila hanggang sa kanilang kamatayan. Pero syempre nanaig pa rin ang awa ko sa girlfriend ko. Nalungkot ako ng husto sa kalagayan niya at bilang boyfriend niya, responsibilidad ko siya, papadudot. Katulad ko kasi ay ulilang lubos na si Almira. May isa siyang nakababatang kapatid pero nasa Mindanao at madalang na lamang din ang kanilang komunikasyon. Ang pinakamalapit niyang kamag-anak ay nasa Camarines Norte. Kaya nga ako ang kasakasama ni Almira sa pagpapagamot niya noong lumala na ang sakit niya. Na-diagnose siya na mayroong endometrial cancer o cancer sa lining ng kanyang matres. At sa loob ng 7 buwan ay aaminin kong naubos na ako at nawala na ng pag-asa. Kaya nga nasabi ko sa pinsan kong si Emerson kung gaano na ako kapagod at gusto ko nang bumitaw, papadudot. Wow, ang sexy naman niya. Ganda ng katawan. Ang kinis ng balat, tsaka ang puti. Sino yan? Bago kong natitipuhang babae. Natitipuang babae? May girlfriend ka na, di ba? Oo, pero hindi ko kasi mapigilan. Kahinahan ko mga mapuputi tsaka makikinis ang balat. Tol, nasisiraan ka na ba ng ulo? Alam mong may girlfriend ka pero nakuha mo pang mambabae. Ipapaalala ko lang sa'yo na may sakit si Almira. Dapat inaalagaan mo siya at hindi pinasasakit yung ulo niya. Yun naman ginagawa ko. Inaalagaan ko siya. Pero nakakapagod na. Anong sinabi mo? Nakakapagod nang mag-alaga sa kanya. Parang hindi naman kasi umuokay yung kalagayan niya. Parang di naman tumatalab yung mga gamot sa kanya. Pareho na kaming nawawalan ng pag-asa na baka gumaling pa siya. Kaya nga mas lalo mo siyang alagaan. Lalo mo siyang tutukan. Kasi kailangan ka niya ngayon. Pero pagod na nga ako, Tol. Hindi ka ba nakikinig? Pagod na ako. Nung nagkasakit parents ko, ako nag-alaga sa kanila. Wala akong katulong kasi wala rin naman akong mga kapatid. Kung dumadalaw man kayo sa kanila, saglit lang. Pag umalis kayo, ako na lang yung naiiwan sa kanila para asikasuhin sila. Kaya nga nung namatay sila, aaminin ko na medyo nakaramdam ako ng konting kaginhawaan sa dibdib kasi wala na akong aasikasuhin pa. Tapos ngayon, mauulit na naman kay Almira yung pinagdaanan ko noon sa mga magulang ko. Parang di naman yata patas yun. Anong hindi patas dun? Paanong hindi naging patas yun? Sa inyong dalawa, siya yung may mas mabigat na pinagdaraanan. Yan tayo eh. Porque hindi ako yung may sakit, ibig bang sabihin ayos na sa akin ang lahat? Hindi ka ba nakinig? Nakakapagod mag-alaga ng may sakit.
Tsaka bakit kasi kailangan niya pa magkasakit ng ganon? Paano na lang yung mga pangarap namin? Hindi na yun matutupad. Kasi baka bukas o sa makalawa, kunin na rin siya sa akin. Bakit ka ba ganyan mag-isip? Habang may buhay, may pag-asa. Hindi totoo yan. Kasi umasa rin naman ako noon na gagaling ang mga magulang ko. Pero ang ending, pareho lang silang kinuha sa akin. Kaya nga hinanda ko na yung sarili ko sakaling may mangyaring di inaasahan kay Almira. Eto na nga, nagmo-move on na ako. Sa pamamagitan ng paghahanap ng ibang babae na pagtutuunan ko ng pansin. Mali pa rin yung paraan mo. Hindi tama na habang buhay pa si Almira at lumalaban siya sa sakit niya, nagmo-move on ka na at nambababae. Matakot ka nga sa karma. Natakot na ako noon sa karma. Kaya nga nagpakatino ako sa kanya. Pero anong ginanti sa akin ng kapalaran? Yung pagkakaroon ng cancer ng girlfriend ko? Kung hindi ba naman talaga patas ang mundo para sa lahat ng tao? Sakto! Ako pa yung naambunan ng kamalasan. Alam mo kung ano yung nasa isip ko ngayon? Ano? Na hinihintay ko na lang na kunin sa akin si Almira. Para matapos na ang lahat. Benji naman. Dun lang tayo sa makatotohanan, tol. Ayoko nang umasa para mabigulang ulit. Kaya mabuti pa. Hayaan mo na lang ako sa pambababae ko. Sa nalilibang ako sa ganitong paraan. At nakakalimutan ko yung nangyayari kay Almira. Kaya kung di mo ako kayang suportahan, wag mo na lang akong pakialaman. Please lang. Papa Dudut, hindi nyo ako masisisi kung ganon ako mag-isip dahil napaka-unfair ng tadhana sa akin. Sa lagay, yun ba ang premyo ng pagiging mabait at stick to one sa isang relasyon? Yun ba ang balik ng karma kapag tuluyan na akong nagpakatino? Yung bibigyan ako ng partner na aalagaan ko katulad ng mga magulang kong may sakit noon at sa huli ay kukunin na lamang din sa akin. Kung oo, sana hindi na lang pala ako nagbago. Para hindi ko na ulit pagdaanan yung ganong klase ng karanasan kasi nakakapagod na. Sa kasalukuyan, Papa Dudut ay tuloy-tuloy ang gamutan ni Almira at imbes na bumuti ang kanyang kalagayan, lalo lang lumala ang kanyang karamdaman. At ako ang sumasalo ng lahat ng pagod sa pag-aalaga sa kanya kaya nga naisip ko na gusto ko na lamang bumitaw sa relasyon namin para matapos na. Pero hindi ko naman magagawa yon dahil ako lang din ang inaasahan ni Almira. Kaya nga kung totoo ang himala, sana ay maghimala ang Diyos. Na sana ay pagalingin na niya ang girlfriend ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Sana po ay mapili po ninyong i-ere ang kwento ng buhay ko sa Barangay Love Stories. Umaasa ako na sana'y mapayuhan ako ng mga kabarangay natin para naman mabigyan po ako ng pag-asa na manatili sa aming relasyon ni Almira at huwag bumitaw. Maraming salamat po and God bless sa inyong programa at sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Benji.